Yes, ikaw na, Uge. Why will you say no to Chito? Oh! Yan! Di ba? Are you out of your mind? Nax. Okay na ba, Direk? Yung susunod natin, Oo, Derek ha. Ganito rin. Ito rin yung casting ha. Madali lang naman ako makonvince sa mga pelikulang maganda. Ang daming magandang nangyari sa pelikulang to. Maybe because I know some stories, but there is magic in this film. Hindi ko lang maisa-isa, pero nagtagpo-tagpo lahat ng cast, ng staff, ng schedule. And then, nakita natin yung product. There is magic in this film. So, at hindi rin sigurado na nakapasok pala sa MMFF. So, congratulations. I am just so excited for us to see Espantajo. Thank you, Pasimono. Okay. Yes, Mon. Yes, kagaya ng sinabi ko kanina, pagka horror film ni Direk Chito, maswerteng napapasama ako. Kaya tuwang-tuwa ako nung binalita sa akin ng... Oh, Mahal ko si paborito Direk yan. Chito talaga. Halos nagulat ako talaga na napasigaw ako nung kasama uli ako sa bagong horror film ni Direk Chito. In fact, may mga ilang sinacrifice na project para makadaan itong Espantajo. Inayos ng manager ko. At ang amazing na nakakatuwa kasi recently puro mga baguhang artista yung mga nakasama ko. Sa set ng cast na to, parang grabe yung puro veterano yung kasama mo. Parang hindi na kailangang i-blocking Parang gumagalaw lahat kahit hindi na i-block. Kaya iba yung... At ang isang nakakatuwa, si Attorney Joji, nakaka-message ko. Dahil talagang hands-on siya kahit mga schedule, pinag-uusapan namin. Imagine, yung producer mismo ang direktang nakikipag-communicate, nakaka-overwhelmed. Thank you. Yes, Sir Tony. Yes, I accepted the role kasi nang mabasa ko po ang script, parang the role was interesting at relevant to the story because I was the one who provided the information about the painting na nasa likod ko po. Gumagalaw na. Problema. And also, I accepted it because I did it for an old friend from way back, Attorney Alonso. Yes, Yun lang you po. are. Thank you, Sir Tony. Yes, Nico. Hindi nyo na po naitatanong, anak po ako ng producer. Anak ka ba? Ganun po kadali nakuha yung role. Pero maliban po doon, kilala naman po ako ni Direk Chito, nakatrabaho naman po niya ako, alam naman po niya ang work ethic ko at hindi naman po ako basta-basta na nagpapabaya sa trabaho. Kaya naman po, at saka ang saya po katrabaho na puro mga magagaling po yung kasama. Kaya na hindi mahirap mag-oo sa isang project na ganito. Pero big time ka na, Nico eh. Mga K-drama ka na eh. Bang level ka na. JN, sinong next? Who's next? Yun naman siya magtanong. Si Alan D. Ayan. Ikaw na, alam ka na mag-umarte dyan, ano? Sige. Tanong natin muna si Ugem kasi mukhang magpapaalam na yata siya. Opo, kasi meron akong commitment kay Maricel Soriano. Nasa baba lang yata siya. Oo, kasi lahat ng opportunity makapag-promote, alam mo yan. Yes. Oo. Miss Ugem, bilang parang sa panahon to, parang mapili ka na rin naman sa mga ginagawa mo, no? Mapa TV or pelikula. Pero ngayon, parang dalawa talaga ang pelikula mo ngayong Film Fest. Tapos, naging busy ka. Magkaiba namang genre. Oo. So, kamusta yung, siyempre aabangan dito yung mga eksena mo with Joday and LT. Kamusta yung dynamics nyo nung actingan with them? Na-starstruck ako. Ang galing ninyo. Grabe Si LT. kayo. Parang baguhang artista. Hindi, walang biro. Grabe ka. Grabe. Nagtrabaho sila sa harap mo. Yung, hindi ko maipaliwanag yung sistema ng artista pero you respect your co-actor. Kahit wala sa iyo yung camera, you should be there para support ka. And they were very consistent. And by the time na yung camera nakatutok na sa kanila, oh my God, may binigay pa times 100. Tapos ikaw talaga yung, oh my God, this is the actor at work in front of me.
And you cannot do that if you're not a seasoned actor. These actors are seasoned. I am just seasoning. Yes. Yeah. These are Chanda Romero, Judy Ann Santos, Lorna Tolentino. Come on. Diba? Let's give it up for them. Yes! Anong challenge sa'yo, Miss Uge, nung horror to bilang siyempre seryosong itsura mo dito? Hindi ka dapat matawa or Ay, what, diba? totoo. Takot-takutan ako kahit hindi naman talaga nakakatakot sa paningin ko. Kasi wala naman talaga kayo nakikitang multo, hello. Pero syempre, maisip mo lang, bumalik ako sa'yo, Direk. Maisip mo lang si Direk, takot ka na agad. Yes, Direk, ginawa kitang motivation. Sorry, bumalik. Babawi na lang ako ulit. Oo. Hindi, but the script itself, even just the sequences, ay, ang galing. Sorry, hindi ko na talaga. Medyo pabor na pabor talaga yung papuri ko dahil maganda talaga. So, tama ang mga combination, tama ang script, tama na buong pamilya, but at the same time, tradisyon na horror ang pinapanood kapag Christmas. So, kumpleto, di ba? Ito na yon. Parang guest role ka lang dito, so medyo maiksi ka lang ba namin makita sa screen or matagal-tagal din? Medyo mahaba-haba yata, Alan. Hindi ko pa rin napapanood. Pero while doing it, hindi ko naman naramdaman na parang maikse because the role is very important. The role is significant. The character. My character's name is Georgia. Diba? Kilala kang Georgia? O ano, pagpapromotin mo na ba si Uge? Opo, pupunta po ako kay Maricel Soriano. Nako, thank you, Maria, at pinapromote mo ako. Iniimbitahan ko po kayo na suportahan, ipamalita ang Espantajo. Napakagandang pelikula. Hindi na po namin ito masyado pang dadagdagan ng kung ano-anong description. Pero ayon po sa direktor namin, at ayon sa writer, at ayon sa aming producer, di naman po sila mambobola. Napakaganda po ng pelikula. Maraming salamat po sa inyong support. See you at the cinemas. And congratulations, Miss Judy Ann. Direk, I love you. Opo, magpapromote pa po ako sa ibang medium, sa ibang platform. Oo, Direk. Thank you, Miss Uge. Para kay Juday naman. Yes po. Oo. Judes, parang yun nga, sabi mo, di ba, promise sa'yo to ni, nabanggit mo sa amin nun, di ba, na promise sa'yo talaga ni Direk Chito, nagagawa kayo ng horror together. So, nangyari siya 27 years after nung first movie nyo. Ito yung panahon na parang mapili ka na rin, hindi ka na masyado rin, di ba, gumagawa ng pelikula, busy-busy ka sa pagiging nanay, and ganyan. So, parang dumating to sa panahong ganon. Butit, yun, tinanggap mo pa rin talaga at paano ka na-challenge sa pelikula to? Sa dami ng horror din naman na nagawa mo na sa buong career mo. Challenging alone yung schedule kasi. Nagiging mapili sa project for the simple reason na ibinigay ko na rin naman pati kaluluwa ko nung bata ako sa industriyang to. So may mga pagkakataon na talaga na sisinsinin mo yung tatanggapin mo kung minsan. And I think it's just about time na makagawa uli ng pelikula because it's been 5 years already. Nandun kasi din siguro yung point na sakto lahat, nasa timing lahat. Nagkataon nung in-offer sa akin itong movie, patapos na ako ng Bagman. Ngayon kasi ang inaano ko na lang, one project at a time, para lang makapag-focus na ako doon sa paisa-isang proyekto. Just to be fair sa producer, sa director, para din sa character ko, gusto ko mapagtuunan siya ng pansin dahil nung bagets ako, alam niyo yan, lumalagari ako ng 5 projects sabay-sabay hanggang sa hindi ko na alam sino na ba talaga ako sa pinapasok kong araw na ito. Kailangan ko tanungin sino kasama ko, sino leading man ko, sinong director ko. Ano ba to, action, comedy, drama? Na-realize ko hindi siya healthy sa craft na tatanggap ka lang ng tatanggap na hindi mo pinupulido yung trabaho mo. Unfair. Hindi to pera-pera lang. Nandun na ako ngayon sa gawa tayo ng quality ng mga proyekto kasi gusto ko to mapanood ng mga anak namin. Gusto ko proud sila sa nanay nila. Gusto ko proud din ako sa trabaho ko, sa craft ko. So, when Espantajo came up, isa lang naman ang sinabi ko, I have to finish this project first. Pupunta lang kami na may football lang si Lucho, tapusin lang po namin yon. Then pagbalik, pwede na akong umarangkada. At least, nakafocus na ako. And then pagbalik, kompleto na yung cast. Hindi ako nakailam kasi nga,
pag may trust ka nga sa pangkabuuan, papasok ka na lang eh. As is where is na. Sa pag-prepare sa character, nagpinag-usapan na lang namin ni Direk pagdating namin sa set, ng day 1 namin. Paano na ang atake mo dito as Monet? So tinanong ko sa kanya, paano gusto mo? Eh ikaw, anong gusto mo? Ay, so walang katapusan na tanong to. Hanggang sa may mga nuances kasi na kailangan very specific. Of course, hindi ko pa ma-reveal, pero makikita niyo yan sa pelikula na pinagtulungan namin ni Direk Chito, ma-achieve siya na hindi siya OA, that it should be very realistic. That at saka basically sa mga drama parts, sa mga iyakan parts na dapat hindi ako magbe-breakdown. For some reason, napapa-breakdown ako. So may pagsuway lang si Chito sa akin minsan na, ano ka ba? Hindi ako ready sa ginawa mo. Tapos, rerenda ako ng konti. Okay, iba pala. So, it was a learning process when we were doing the film na nakikilala ko palalo kung ano yung craft ko pang pwedeng ibukas pagdating sa pagiging isang artista na hindi mo kailangan maghanap lagi ng pader pag magbe-breakdown scene ka. Pang-walling, gano'n. Oo, yung gano'n. Hindi pala kailangan walling lagi ng iyakan. Yung pwede namang sapat lang. So, the preparation alone, it just happened slowly while we were filming the movie. Kasi nga, si Direk, nag-start naman kami, halos parang, hindi naman siya yung sequence by sequence, from beginning to end, pero sinigurado niya na pagdating sa gitna ng shooting namin, nabuo na namin yung character namin pa isa-isa. Nabanggit mo, Marcia, mga anak mo, ito yata yung, bilang PG ang pelikula, ang rating nyo, ito yata yung unang pelikula mapapanood sa big screen sa'yo ng mga anak mo. Pwede si Luna, pwede si Lucho. Pangalawa, yung Mindanao ang yung una. Mindanao, Kasi yung Mindanao, ano din siya, PG din siya. At saka may effects siya na pang bagets. Ito yung horror. Na-excited talaga ako mapanood kasi mahilig silang manood ng horror. So, malaking factor talaga yung mga anak namin dito sa pagtanggap ko na Espantao. Kasi hanggat may lakas pa yung nanay nilang manakot, gusto kong ma-experience nila. Na-excite ako mapanood nila. Alright. Thank you, Alan. Teka, may last question ako for me sa LT. Last na, let's get this out of the way. Kasi di ba, nabalita naman talaga, originally, it was intended for Ate V, Yes. yung role. How do you feel na sa'yo napunta yung role? Papasalamat ako kay Ate V, syempre. Unang-una. At maraming salamat. Sa pangalawa, nagpapasalamat ako kay Attorney Joji at kay Direk Chito na ako yung naisip nila para sumunod na choice nila for Ate V's role. Yun. Yun na. Anong gusto mo yung role ko? Hindi ko pwede masyado i-reveal yung role ko eh. Pero yung role ko po dito ay nanay ni Juday at kung sa pagbigay ng buhay sa role ko as Rosa, masasabi ko lang humuhugot ako sa napakagagaling na mga kasama ko. Kay Juday, most especially kay Juday, sa kanya ako umuhugot talaga ng lahat ng mararamdaman. Bali siya yung action, ako yung reactionary sa bawat binibigay niya. And same thing with Chanda. Meron ng eksena dito, hindi naman ako masyado kasi masalita dito sa pelikula. So, meron ako eksena, nanunood lang ako sa kanila, kay Janice, kay Kian, kay Mon, kay Juday, kay Chanda, nanunood lang ako sa kanila. Parang talagang lahat na-absorb ko yung lahat ng lakas ng binibigay nila. Yung strength ng kanilang mga characters, talagang nararamdaman ko. Parang invisible na power na talagang tumatagos sa nararamdaman. So I feel na ganun din mararamdaman ng tao dito. Tagos. Ang dugo? Tagos sa puso. Thank Tagos you. sa dibdib. Thank you. Thank you, Miss Alan LT. D. Let's, Limit na lang natin. Sige. Sige. yes, kay Ambet Ambet. Nabus. Ambet. Hello po, good afternoon. Kay Direk na lang to, Direk Chito. Ano pong... Direk? Yes. Sige lang, okay. Ano po bang mga bagong discovery nyo dito working with these award-winning actors? Dahil lahat naman po sila nagkakaisa sa pagsasabi na
nung makatrabaho ka, iba yung professionalism, attitude nyo. Ngayon, kayo naman, ano naman yung masasabi nyo sa kanila? Anong bagong discover nyo since mga nag-evolve na din sila bilang mga great actors sa industriyang ito? Actually, yun ang word, evolve. Yeah. Kasi karamihan sila, nakatrabaho ko mga bagets pa. Imagine mo, Olonga po. Kailan pa yun? 80s pa yata yun. 80s pa, oh. So, 80s, to early 90s, nakatrabaho ko na sila. So, syempre, mga bagets pa sila noon. Iba pa yung mga attitude nila sa buhay. and you know, it's a gift na grasya sa akin, no, na makatrabaho ko sila ulit. At this time, 2024 na. Kami-kami pa rin. Siyempre, matatanda na ng konti. Pero kaya pa rin. At nasa sining pa rin kami. I'm really grateful for that. Sa totoo lang. You know, na nagsimula ako kay Aling Miling, kilala nyo ba? Sino yun? Aling Abing Miling Blas. Blas. Okay. Imagine mo hanggang kay Joji Alonso, kasama ko. So, imagine mo yung gratefulness ko for having encountered sina Aling Miling, Aling Toreng, lahat yon hanggang umabot tayo sa present. I'm grateful to work with, it's very special to work with these great actresses from so long ago up to now. And we're still trying to perfect the very challenging work of show business, of being in the movies. Thank you. Thank you, Direk. Thank you, And Direk. congratulations. Good luck. May phoning question lang, Jay. Thank you. Sino? Hindi kayo na, Marinel na. Dito ba sa Espantaho daw, Miss Janice, makikita daw ba namin yung anak ni Janice? Charot. Luma-luma, ha? Yung makikita nyo, ayaw nyo nang makita uli. Promise. Ayan, ha? Si Janice na yan. Yes. Jen, si Marinel. Last na yan. Last na? Okay. Tatanong ko lang po kasi na-mention ni Attorney Joji at saka ni Juday and ni Miss Janice din na Pinoy horror icon natin. Aside from this being a horror film, it is also about women empowerment. Tanong ko po kay Miss Chanda and Miss LT, yung depende po sa role ninyo, how is this a movie that promotes women empowerment po? Miss Chanda and Miss LT. Okay, as Adele and the intelligent she was once a teacher in the university. She is power herself, and through the whole she's bordering on medyo overly confident and may superiority complex, but she wants to run everything and everyone's lives. So may over siya ng konti na but she's strong and maprinsipyo siya that way. And she will carry that through the whole film up to some point again. Okay po. Thank you LT? po. Miss LT. Si Rosa. Oo. Si Rosa ang ang hirap sabihin. Baka may spoil, di ba? You can do it. Hindi niya pwedeng pakawalan ang pagmamahal niya sa kanyang anak. Yun ang unang-unang motivation niya, yung pagmamahal sa anak niya. Tapos, ipaglalaban niya ito kahit hindi niya kaya, pero kakayanin niya. Ganon. Maglalaban niya lahat basta tungkol sa anak niya at saka tungkol sa karapatan ng pagkatao niya. Ayun. Kasi second family, so... Opo. Thank you very much Thank you. Meron pang junket ng mga stars na gusto magtanong para... yes. Yeah, Sabi nga, actually- may junket pa, di ba? Yes. Correct, Yes, JN. ikaw na. Thank you. MJ, ikaw na ba? JN, kasi mamaya Thank you sa Magkakaroon pa tayo tanong-tanong. ng junkets na we'll bring the stars sa mga tables para ma-interview ng mga ating makasamahan sa press. So we're just wrapping it up. But si Alwin Ignacio muna and then we'll have questions from Visayas and Mindanao. So we'll do Alwin first. Hi kay Miss Judy Ann. Hi, Alwin Ignacio of Daily Tribune. Gusto mo bang iuwi ang Best Actress para sa pelikulang Espantaho? Aba, parang lahat ata po ng nominado gugustuhin naman, hindi ba? Pero
siguro napaka-cliche kung sabihin kung okay na maging box office na lang kami. Napaka-plastic naman din kung sasabihin kung hindi ko nais magkaroon ng award, hindi ba? But kung ano ang nakikita ng horado, kung kanino siya dapat mapunta, doon ako nagtitiwala. Naniniwala ako maganda ang project namin and binitbit namin ang isa't isa sa proyektong to. Kung ano magiging resulta sa dating ng awards night, napaka-bonus na talaga nun. Being included in this wonderful film, ano na yun eh? That alone is a reward and a gift already for Christmas and for everyone. Yung award, napaka-ano na yun, buong-buo na siguro yung 2024 kung nagkataon. Okay, thank you very much. Thank you, Alwin. We have questions here from Cebu, from Januar Aguha, the Freeman Cebu, to Miss Chanda. Being from Cebu City, what is your advice for Cebuano actors who want to make it big in showbiz? Ay, para ninyong tanan, sus, pagbasa mo, bahala na bumalik mo sa comics, read and read aloud talaga and speak Tagalog as often as you can. Practice makes perfect, sabi nga. Right. Bongga. Thank you, Miss Chanda. Lastly, kay Direk Chito from Januar pa rin, from the Freeman Cebu. You have directed many iconic horror films. What is the key to making a horror movie that the audience won't forget? And how Espantajo stands out in your stacked filmography? Oh, sabi nga, secret. But Espantajo is up there in importance and in quality. I think Buong Espantajo, it's an experience. But there's really no secret, honestly. When I work on a film, may pakiramdam ako na it's something new for the people to enjoy. And I've been fortunate that nagsaswak naman yung ideas ko sa gusto ng mga tao. I remember Feng Shui. When I presented Feng Shui much like this, ang daming tanong anong ibig sabihin ng Feng Shui. At that time, di nila alam anong ibig sabihin ngayon. Tapos ngayon, I present Espantajo. Nagtatanong na naman kayo, anong ibig sabihin noon? Well, lesson learned. We will all know what it means very soon. Promise. Thank you, Direk. Curious ako, anybody scared here of scarecrows? Wala. Hindi sila farmers. Hindi sila farmers. Baka pagpeste ka, peste. Oh, pero may iba kasi natatakot din dun eh, di ba? Parang yung may image iba. na yun. Okay, so we'll now proceed to our junket interviews. Ia-assist kayo sa ating mga tables para ma-interview tayo ng mga kasamahan natin sa press ng mas malapitan at masarap na kwentuhan. Okay, so we'll have our team usher you. Ito na, papalapit na sila sa inyo to bring you sa mga tables and here we go. Ayan.